Lalo na pag ibibigay yung tinatawag na bonus. May bonus kasi sa amin eh. May bonus pa. Oo, may 75%. Oh. Tapos pag December na, ibibigay yung 25%. Oo. Eh, sa akin kasi, pag sa tanda kong ito, na masasabi nating sobra 30 anyos na rin sa serbisyo, mula nung nag-aral hanggang sa maordinahan, hanggang ngayon, hanggang na ako'y nawala sa tungkulin, nabibilang ako sa matandang ministro. Kaya, kung isipin natin dito nga sa, ewan ko lang kung dito ba yun na insert ng asawa ko, yung litrato nung ako'y, masasabi nating, may litrato kami rito, ewan ko lang kung nandito ba yun na isingit. Kasi, wala yata. Litrato. Ano po bang ano ba nakalagay po at na makikita kasi doon sa litrato? hanay ng pag-upo sa mga ministro, nasa front kami. Dahil kami nga ay nabibilang sa matatandang ministro. Hindi ko lang alam. Baka ito po, hindi po ba ito? Oh, yun. Kita mo yan. Oh, pogi-pogi ako dyan eh. Oh, nakita mo ako dyan, Brad? Oo, yun. Oh. Kayo yung yan, ikatatlo. Ayan. pangatlo galing, pag magbibilang galing kanan. Oh, 1, 2, 3. Oh, tingnan mo. Oh. Ayan. Bata pa kayo dyan? Nakahawak ka sa tuhod eh, may rayuman. Ganon, si Sena. Ganun ba? Okay. Pagka nasa unang hanay, matatandang ministro nabibilang. yan. Sa matatandang ministro. Yung iba naman, tingnan mo sa itaas, mga bata pa yan. Ibig sabihin yung mga matatandang ministro, yun ang nagtuturo sa mga batang ministro. Opo. Sa lahat ng bata. Sa totoo sabi ko, magkaroon sa episode dito, tawanan talaga. Doon sa kabila, iyakan ba? Muntik na rin. Matagal na akong nagtitiis sa Soriano. Sabi ko, kulang eh. Ano, bakit kulang? Hindi pang pamas eh. Kaya ito, masasabi natin, yung litratong yan, naapit talaga sa ako niyan. Katunayan talagang isa ako sa matandang ministro. Ayan. Sa totoo sa hanay, kahit sa pag-upo, ayan. Yung masasabi natin. Sige, pakita nga natin uli yan. Oo, huwag na masyado dahil lalabas talaga yung ating mga kulubot sa mukha. Ganyan pala, ha? So, yan yung mga barkadan nyo na rin. Opo. At saka ang iba dyan, wala na rin. Bakit na wala na po? Iba't ibang kaso. Ang iba'y nalipat. Kasi ang nangyari, pag may mga kaso, na kaya lang itakpag, nilipat yan. Hindi na ho yan. Siguro December ho yan nakalitrato Kundi ko nagkakamali. Ang iba dyan, wala na. Wala na, nalipat na sa ibang mga dako, ibang distrito. Ayan. Pero sa hangay ng pag-upo, gano'n. Inuuna kasi yung litratong yan, yun ang ipapadala sa Central Diliman. Opo. Hanay ng mga ministro at manggagawa, distrito ng Maguindanao. At kasama yung ID picture, whole body at saka yung ID picture. Ayan. Kaya yung may tumawag sa anak ko kanina sa cellphone, napakilalang Michael Sandoval, doon sa cellphone, sabi ko, nasa iyo sagutin mo. Basta ang sabi ko lang sa'yo, na ang pasya ko na. Ayan. Siguro hindi ko alam, sa episode natin ito, may tumawag na doon, alam na ng anak ko pagsagot. Okay. Hindi ko alam kung anong, gusto daw makipag-usap. Sabi ko, ngayon pa. Ngayon pa. Kung kailan ba ako'y nagsasalita na ng masasabing di prinsipyo ako, ngayon pa. Ngayon pa ako nagbitiw ng salita, bubuka ang lupa, kung ako'y magtaksil sa samang ito, kainin ako ng buhay. Hindi ako magtermino sa kanila nga, tatamaan ang kidlat, termino nila yun. Sabi nung amo nyo dati yun. Busing. Ni Sir. 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 Ayan, kaya sabi ko, ngayon pa, wala na. No turning back na, Brad Joseph. Maraming aabangan ng mga taga-subaybay natin sa inyo pag ganyan, Brad Abner. Marami. Kasi, ang akin lang kasi, aral. Hindi ko sinasabing mag-personal atake ako. Kasi alam ko, ang ibibelta sa akin ito, alam ko, maraming ibibelta sa akin, yung mga kumakalaban sa akin. Pero sa aking palagay naman, ang aking sagot sa ila, ito kahit wala pang tirada sila sa akin. Wala pa silang sinasabi sa akin. Dagdagan nyo pa ang koleksyon. Dagdagan pa. Pero, kasi binanggit nyo yan Bakit anticipated nyo yan na gagawin nila? Naging ugali ho yan. Pag ang tao wala nang ilalaban sa aral, didiretso yan doon sa personal. Wala na Okay, tamo yan.
ilang beses binabanggit ni Madeli, aral ang dapat makipangabaw. Yung totoo. Bakit? Makikita mo sa kanilang programa, yung mga personal na atake. Di ba? Maliwanag sa akin yung ilisasyon mangungutong, hostage, di ba? Di ba nga personal yan? Pati yung logo natin. Seaman luloko. Di ba nga personal atake yan? Kaya kita mo yan. Kaya hindi ako nanibago dyan. Dagdagan yung pangkoleksyon nyo. At isa lang ang sagot ko dyan. Mga mahal na kapatid, ayan, naglulubid kayo ng kasinungalingan, Diyos na rin ang bahala sa inyo. Ayan, may paghuhukom Mabuti kung wala. Ang atin dito, pinagtalo ng aral. Yon ang akin, kapatid na Joseph. Opo. Maalala ko lang po, kapatid na Abner. Kayo po'y nadistino, Mindanao, hindi ba? Opo. Noong bang panahong lumusob at ng gulo sa Bible exposition namin yung Rizalito Ocampo, nabanggit nyo na rin lang siya kanina. Hindi nyo ba alam yon? Nalaman ko po, nakita ko sa TV yun, sa RPA 9 sa programa natin. Pero sa Cotabato ako noon. Opo. Pero yung si Rizalito Ocampo, kilala ko yan. Kilala ko yan. Katunayan, tinawag ba niya yung destinado sa Almaa, Davao West? Kasi ang district sa Davao kasi West yan. Tinawag niya para makausap ako. Opo. Sabi ko naman, bakit? Patawag ako. Kasi po, para lang po may medyo, dahil kilala kayo ni Sir Ayun ba? Sige lang, kung may time ako mamaya, pupunta ako. Pero sa isip ko talaga hindi ako pupunta. Dahil ang sa isip ko na doon sa sinasabi niyang pagdalhin mo dito sa akit, pugutan ko ng ulo, delikado ba ako ang matuluyan? Mapugutan ako ng ulo? Ayan, Ganun ang naramdaman nyo? Oo. Pero isip ko naman, baka mabaliktad siya mapugutan. Kaya hindi ako pumunta. Alam ko sa pagsalita galit yan Sapagkat sa totoo, nung ako'y pumunta ng Davao nung Biyernes, alam na ng mga INC na dito na ako. Dahil sa sobrang pagbantay ng kwat sa akin mga kapatid. Kaya maraming salamat talaga. Kaya yun ang naging dahilan. Alam na nila. At naging dagok kay Rizalino yan. Bakit? Siya nagugulo sa mga lokal natin doon. Galing pa Davao yung nandito na ngayon. Di napakalaging dagok. Opo. Para sa kanila. Kaya sabi ko nga, pag-ulitin pa yan. Ulitin pa, naguguluhin ni Rizalito Ocampo yung mga lokal. Idemanda nyo. May hindi kong kabisado din yan. Kung personal na bagay, kung maalam mo ako, Rizalito Ocampo, kung kilala mo si Abner Martisano sa Tagum doon, nagsama tayo, mas marami din kong alam sa'yo. Kung personal pero wala tayo doon Ayun. di ba? Personal attack, marami din ako sasabihin sa iyo. Narinig niyo ba yung mga pinagsasabi niyo? Opo. Soriano! Gago! Soriano! Kung ano-ano. Bayot! Di ba? Nakabarong ka? Opo. Disinting tao ka? Mataas ang pagkilala ng tao sa iyo, ganun ang presyon mo. Brother Blair, yung bang ginawa ni Rizalito Ocampo, halimbawa, ako ang gagawa nun dun sa kapilya ninyo, ano mangyayari sa akin? Delikado po. Yung tagot kong delikado, kasi bilang matagal na rin sa ANC at matagal na nunungkulan, naging kaugalian ho yan. At saka hindi bago po yan. Na-news na nga yung nangyari doon sa mga estudyante sa PUP. Pero hindi sinasabi nila, gagawin nila sa iyo. Opo. Pero sinasabi ko lang, medyo delikado. Ayun. Hindi kasi bagong istorya nung nangyayari. Kaya, pag sinasabi, gagawin nyo ako destinado o ministro sa Iglesia ni Cristo ni Ginong Manalo, ikaw ngayon, nasa dating daan. Ikaw ngayon lulusob. Sabi ko, delikado ka. Pero sa atin, wala man lang. Opo. Nung nandun pa po kayo, dun sa iglesia na yan, wala ba kayong instansyang, sabi nyo, hindi bago yung ganyan? Wala ba kayong karanasan sa mga ganyan? Sa totoo, video personal po yan. Pero sa totoo, ito lang, Gretz ako. Opo. Lahat ng mga sinasabi dyan, maaring sa sunod na episode, babanggitin ko yan. Pero dahil matagal na yon. Kung sabihin nyo si Abner, criminal yan, okay. Bakit nyo nasabing criminal yan, okay lang sa inyo? Sapagkat sa diretso, bawal man magsinungaling dahil ito'y programa na dapat katotohanan. Opo. bilang din sa, hindi ko lang babanggitin kung saan. Napaka-personal na kasi. Opo. Sa totoo po, nangyari din sa buhay ko na kumitil din ako ng buhay.